Philippine Air Force nangangailangan ng 3 squadron o nasa 36 na mga fighter jet para mas mapalakas pa ang kapabilidad na protektahan at bantayan ng bansa laban sa mga kaaway. Twin-engine multi-role fighter jet, requirements ng Philippine Air Force sa papasok na AFP Modernization Program Horizon 3, mga bansa na posibleng mag-offer sa Pilipinas ng mga twin-engine fighter jet. Alamin hanggang sa dulo ng video na ito. Matapos ang turnover ceremony ng mga bagong C-295 medium lift aircraft na galing ng bansang Spain, nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na makasakay at maranasan ang kapabilidad ng F-850 fighter jets na binili mula sa South Korea. Namangha si Presidente Marcos sa kanyang pagsakay sa mga F-850 at sinabing malaki ang naiambag nito sa pagpapatrolya at pagbabantay ng ating exclusive economic zone at pagbibigay ng military support sa mga operasyon ng Philippine Army. Ngunit dagdag pa ni Presidente Marcos na dapat nang palakasin ang kapabilidad ng ating Air Force at nangako din itong ipagpapatuloy ang pagsuporta sa AFP Modernization Program sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi sapat ang kapabilidad ng ating hukbong sandatahan ng upang proteksyonan ang teritoryo ng Pilipinas at dapat nang madaliin ang modernisasyon ng ating Air Force dahil ang mga F-850 na ginagamit ay nabili pa noong taong 2013 sa halagang nasa halos 19 billion pesos at nasa ilalim ng Horizon 1 AFP Modernization Program. At ngayong taong 2023, papasok na ngayong buwan ng Hunyo ang Horizon 3 na may pinakamalaking parte ng modernisasyon ng hukbong sandatahan. May tinatayang aabot ang halaga ng nasa 600 billion pesos hanggang 800 billion pesos. At dahil nga sa pangakong mas palalakasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating Air Force matapos maranasan ng pagsakay sa isang fighter jet, umaasa tayo na ibibigay ng Pangulo ang kinakailangang budget ng Philippine Military, lalo na sa pagpili at pagbili ng mga multi-role fighters. Sinasabi ding posible na din ngayong taon na mabili ng Pilipinas ang nasa 14 na JAS 39C and D Gripen multi-role fighter jet na mula sa bansang Sweden na nagkakahalaga ng 62 billion pesos na ilang taon ding natenga dahil sa kawalan ng pondo. Handa na rin ang Saab Group ng Sweden dahil nagawa na nila ang mga airframe ng mga JAS 39 Gripen at kapag napirmahan na ang kontrata ay kaya nilang i-deliver ang lahat ng fighter jets sa loob ng 2 taon lamang. Ang problema dito ay ito ng kahuli-hulihang batch ng mga JAS 39C and D Gripen na gagawin ng Sweden at hanggang 2035 na lamang ito kayang suportahan ng bansang Sweden. Samantalang ang F-16 fighter jet naman ng Estados Unidos ay kaya nilang suportahan hanggang sa taong 2050 dahil sa napakaraming bansang gumagamit nito at nahihirapan na rin ang Lockheed Martin sa delivery ng mga aircraft dahil sa dami ng order ng ibang mga bansa. Ngunit kapag naman ang kontrata ay naibigay sa Saab Group ng Sweden, ay mapirmahan na rin ngayong taon, kayang i-deliver ng Sweden ang mga fighter jet sa loob lamang ng 2 taon. Subalit ayon sa Philippine Air Force, hindi pa rin sapat ang mga fighter jets na ito at pinaplano pa nilang kumuha ng mga karagdagang 24 na mga bagong fighter jet sa ilalim naman ng Horizon 3 AFP Modernization Program. Ayon sa Philippine Air Force, kinakailangan nila ang nasa 36 o 3 squadron ng mga fighter jet. Hindi dito kasama ang F-850 dahil isa itong light fighter aircraft at malayong capability nito sa mga totoong multi-role fighter jet. At sa Horizon 3, sinasabing isa sa mga requirements ng ating Air Force ay ang mga twin-engine multi-role fighter jet na di hamak na mas mabilis at mas maraming armas kumpara sa mga fighter jets na katulad ng Gripen at ng mga F-16 Vipers. Subalit hindi pa sigurado ang planong ito dahil na rin sa mas malaki ang presyo ng mga twin-engine fighters at baka mauwi ulit ito sa pagkuha ng mga single-engine fighter. At kapag nag-umpisa ang proyekto, inaasahang mag-o-offer muli ang Estados Unidos ng kanilang mga F-16 Viper na kasalukuyan din itong ino-offer sa Philippine Air Force. Nangako din ng Estados Unidos na susuportahan nito ang AFP Modernization Program matapos na pumayag ang Pilipinas na magtayo ng mga US military facility sa bansa
kapalit ng suportang pinansyal ng Amerika sa Pilipinas. Ang isa pang pwedeng i-offer ng Amerika ay ang kanilang F-18 Hornet multi-role fighter jet na ilang beses na ring inoffer sa ating bansa. Sa mga hindi nakaalam nito, ito sanang kukunin ng gobyerno noong taong 1995. Sa mga hindi nakakaalam nito, ito sanang kukunin ng gobyerno noong taong 1995. Ngunit dahil na rin sa tinamaan ng Asian Financial Crisis ang ating bansa na mas lalo pang nagpalubog sa halaga ng piso kontra dolyar, ay tuluyang kinansilang pagkuha sa mga fighter aircraft. Isa din ito sa mga kinukonsidera ng Philippine Air Force sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit mas naging matimbang o mas naging mabango pang offer ng F-16 fighter jet ng Estados Unidos. Isa pa sa mga maaaring ikonsidera ng Air Force ay ang F-15EX multi-role fighter jet na planong bilhin ng bansang Indonesia. Subalit maliit din ang tsansa nito na mapili dahil sa napakamahal ng presyo nito kumpara sa ibang mga fighter jets ng Amerika. Ang iba pang maaaring tignan o pagpilian ng Pilipinas ay ang mga MiG-35 Fulcrum at ang Su-35 Flanker ng Russia. Nangako ang bansang Russia na ibibigay nito ang lahat ng kinakailangan ng Pilipinas sa tamang presyo nito. Subalit napakaliit din ang tiyansa na kunin nito ng Pilipinas dahil na rin sa kasalukuyang gyera ng Ukraine at Russia. Papatawan naman ng sanksyon ang sino mang bibili ng mga Russian weapons. Isa sa may malaking potensyal at kinukonsidera ng Philippine Air Force ay ang KF-21 Boramae ng bansang South Korea na ngayon ay nasa development at test stage pa lamang. Nagpahayag na rin ng Philippine Air Force at interesado silang kumuha ng mga KF-21 Boramae sa kanilang susunod na mga proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program. Subalit inaasahang 2026 pa matatapos ang pagdevelop sa mga KF-21 Boramae ng South Korea. Ang KF-21 Boramae ay halos kahawig ng F-22 Raptor ng Estados Unidos, ngunit hindi ito itinuturing na isang stealth fighter jet dahil wala itong internal weapon bay na makikita sa mga F-35 at F-22 Raptor. Sa ngayon, naghihintay tayo sa anunsyo ng Department of National Defense kung kailan mag-uumpisa ang Horizon 3 ng AFP Modernization Program at umaasa tayo na sana'y mas maging mabilis ang pagbili ng defense equipment sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos.